binubuhay ko ngayon ay ang pananampalataya ko kay Kristo. Paano kung manampalataya si Kristo? Kasi sabi niya, ganun eh. Paano siyang mananampalataya? Ang pananampalataya ko ito. Sabi ng Bible, bago ko sabihin niyo, sasabihin ko muna ito. Ang pananampalataya ng Diyos, ganito to. Kasi siya, kahit anong sabihin ng Ama, sinusunod niya. Kung ano ang kalooban ng Ama, yun ang kanyang ginagawa. Yun ang ginagawa ni Kristo mismo. Yung Kristo yun, nandito na sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, kailangan ang buhay natin para magawa natin yung mamatay, crucified, and so forth. Kinakailangan mag-break ang buhay natin eh. Alam po ninyo yung breaking? Kailangan mga basag tayong tao. Sa natural, yung mga bagay na basag dito, walang kwenta, walang halaga. Tinatapon na nga lang yan sa basura eh. Pero sa Diyos, yung mga basag na bagay, lalo na yung mga basag na tao, yun ang may premium sa Diyos. Yun ang pinahahalagahan ng Diyos. Yung mga tao may kababaan. Kasi po siya ganun. Alam ba niya ang ginawa natin kay Kristo? Siya na walang kasalanan. Tayo nagpako sa Kanya. Tayo nagparusa sa Kanya. Tayo ang naglapit sa Kanya. Tayo lahat ang gumawa nito. Wala pa naman ako nung panahon na yun. Alam niyo, si Kristo, ang ginawa niya, para sa lahat. Sa mga darating pang mabubuhay. Kasi sa isang sakripisyo, sabi ng Biblia, kinuha lahat ni Kristo ang mga kasalanan, pati yung mga susunod pang kasalanan natin. Kinuha niyang lahat yun sa kanyang pagpapako sa krus. Isa pa sa mga benefits ng ang nangyayari kasi, pag tinanong mo kasi yung Kristiyano, hindi ko alam kung alam niya yung Bible o hindi niya alam. Kaya pag tinanong mo siya, halimbawa, kumusta ba ang buhay-buhay kapatid? Halimbawa, tinanong natin yun, Kristiyano ito Ang sagot niya, kapatid, alam mo naman, ang ng ekonomiya ngayon, naligo ako, kaya kami ngayon, tirap na tirap. Alam niyo, huwag po kayo maano sa akin. Pero ito yung katotohanan eh. Pag nagsalita ka ng ganon, niwawalan mo ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Paano mo namang nalaman yan? Pero siguro sinasabi niya sa Bible, ang sabi, siya na, kayo ba naniniwala sa saksakan ng yaman si Kristo? Yes. Mayroon bang bagay dito sa langit at sa lupa, sa mga planeta na hindi niya pag-aari? Sabi lang ng he owns the cattle of 1,000 hills, he owns the silver and the gold. Hindi lang po yun. Kulang na kulang yung sinabi ng salmista. Kanya na ang lahat ng bagay. Silyonaryo ba siya? Ewan ko. Ano ba yung silyonaryo? Basta lang ko. Milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo. Yung po, hindi ko na alam. Quadranilyo ba? O bakit? Yung kaya silyonaryo. Ganon yung ama natin! Ama natin yan! Alam mo ba ninyo yun? Nakalin nyo yun! Pag sinabi mo sa ng pagkakataon, nasa ilalim ako ngayon. Kailan ka na kailangan, kapatid, kung ikaw ay born again? Ang sabi ng Diyos, ikaw ang ulo, hindi ikaw ang buntot. Parang kang naninibabaw sa circumstansya ng buhay. Kailanman hindi ka nagiging under. Amen. Kasi anak ka ng Diyos. Masyado mo namang iniisip mo ng ating Ama. Kailangan ko, panahon na. Panahon na. Ito, sasabihin ko sa inyo, panahon na para lahat ng Kristiyano maging mayaman. Amen. Pero may gagawin kayo, kapatid. Kasi lahat ng sinasabi ng Diyos sa Bible, mayroong kondisyon.
thou mayest prosper. Yun, prosperity yun, di ba? Sabi niya, be in good health, even as thy soul prospers. Alam niyo, managana kayo sa Espiritu, walang kakwenta-kwenta ang pera. Kailangan natin lahat ang pera. Don't get me wrong, ano? Kailangan natin lahat ang pera. Ano natin may preach ang gospel? Kung wala namang pera, alam po ba ninyo sa Pilipinas kung magkano ang pasahe ngayon? Eh kung dito, ang gas ninyo, pagkamahal-mahal. Oh, ganun din doon. Alam mo, ako, sasabihin ko yung ano ko, ano ba time tayo magtapos? Ay, ano nga ba tayo po? Sige, ngayon lang naman ako magsasalita, hindi sa, hindi na ako bigay ni Pastor Lito. Kasi sabi niya na, ano ka naman magsalita? Hindi, kasi po, nag-aano lang ako mga kapatid. Gusto ko matuto tayo. Kasi yung panahon na parang mga anak ng Diyos, tumayo sa kanilang tamang posisyon ng mga anak ng Diyos. Dahil mayayaman, ang sabi po ng Proverbs, sa panahon na ito, ililipat niya yung kayamanan ng wicked sa kamay ng mga righteous. Bakit? Para magkaroon tayo ng sapat na pondo para may preach natin ang gospel sa lahat ng lugar. Ako, magyayabang ako sa inyo, no? Sa totoo lang, magyayabang ako sa inyo. Ako po, mula nang umuwi ako sa Pilipinas, hindi ako nangingi kahit kanino. Ang Diyos mismo ang nag-supply sa mga kailangan ko. Eh sabi ng iba, nanay, may pera ka naman. Sino ba nagbigay sa akin ng pera? Sige nga, sino? Ang Diyos